beautiful night, and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. God is so good, He will give you air angels. Mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number 1 yan sa mga designers. Kasi sila yung... Parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories. Hello everyone and welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is Ivan Noveno, your host for Season 3. Ayan, thanks God, it's another Friday. Ayan, mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, we have another special guest for today. Pero bago ang lahat, of course, we would like to invite everyone to please do like, subscribe, and follow to our official fan pages. Siyempre, unang-una na ang Ignis Novus Artist Management in Facebook and in Instagram, that's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. And of course, our mother production, ang First Son Production, in Facebook and in Instagram, that's First Son Production. And if you want to watch the replays of our live streams, kasama na po dyan yung mga teasers of our upcoming shows, mga short films, theater shows, and including na dito yung mga upcoming corporate events. You may also follow and subscribe to our YouTube account at First Son Creatives. At syempre, ang ating live streams every Mondays, Wednesdays, and Fridays, 7 p.m. with Ignis Novus Artist Management. Unang-una dyan ang Chikahan with Mami Ray. Yan, that's every Monday at 7 p.m. Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion Partido. That's every Wednesday. And of course, every Friday naman po, yours truly ang Coffee Chat with the Ven Noveno. So make your 7 p.m. Mondays, Wednesdays, and Fridays a habit with Ignis Novus Artist Management. Ayan, so guys, hindi ko napapatagalin ang ating special guest for today. She is an entrepreneur and a proud distributor of Salveo Barley Barley Grass. Let's all please welcome Ms. Shaira Joyce Karang. Ayan. Hi, Ms. Shaira. Welcome po to Coffee Chat with the Ven Noveno. Ayan. So before anything else, bumati po muna tayo sa mga audience natin. Ayan. Hello po sa inyo. Hello po. Ayan. Magandang gabi po. Ayan. And again, as I've mentioned, welcome to Coffee Chat, Ms. Shaira. So while we're having conversation, chill lang tayo dito. So we have coffee here. Yan, you can take a sip whenever you like it. Okay? Yes. Yan. Sige, ma'am, siguro, Miss Shaira, just a warm-up lang. You are now working as a distributor of Salveo Barley Grass, right? Yes. Pwede mo ba kaming kwentuhan, ma'am? Paano ba nagsimula itong journey mo sa pagiging entrepreneur? Actually, bago ko naging entrepreneur, siguro mag-share muna ako ng mga experiences ko before. Mm-hmm. Okay, so bata pa lang kasi ako, na-experience ko na magtinda-tinda. Okay. And naranasan ko rin yung talagang mahirap yung buhay. Mm-hmm. And then naranasan ko yung sumasama ko sa parents ko, nagpupunta sila sa palengke. At ayun, kasama nila ako nagbebenta ng mga prutas, ng pakwan, ng pinya, ganyan, iba-iba. Mm-hmm. So ayun, bata pa lang ako, talagang nalaman ko na iba pala yung yung realidad ng buhay. Talagang mahirap pala talagang kumita ng pera at magtayo ng isang family. Mm-hmm. So ayun, tapos yung parents ko tuwing bakasyon or tuwing walang pasok, talagang sinasama nila ako na magtinda. Even yung mga iba kong kapatid, talagang sinasama rin nila sa mga biyahe-biyahe kasi nakakatulong din kami magbenta-benta, ganyan. Tapos ayun, doon ko na-experience yung nakapagbenta ako ng mga prutas. Tapos parang na-enjoy ko. Na-enjoy ko siya. And at the same time, parang napapamahal ako doon sa ginagawa ko. Kumbaga, may mga customers na lumalapit. Tapos parang ako yung masigla ko, ganyan. Uh-huh. Then, ayun, ayan, nakikita nyo sa pictures yung pakwan. Ayan, sumasama kami na magbenta ng mga kapatid ko. Minsan nasa gilid kami ng mga kalsada.
nasa palengke, nasa mga kung marami kasi kami naging pwesto dati. Yes. Oo. Tapos, ayun, dahil sa pagkapakwan ng parents ko, nakapagtapos kami ng pag-aaral na 5 magkakapatid. So, Wow. I'm so proud of my parents kasi talaga isinagud nila kami 5 para lang makapag-aral. Kaya doon ko talaga nahanap na sabi ko kailangan kong magsuklian. Mhm. Suklian yung parents ko na talagang yung purpose ko sa life to help them. Mhm. So, ayan. Nakagraduate po ako ng Business Administration, a major in marketing through their help ng parents ko. And when I was college, talagang tumutulong pa rin, high school, college, tumutulong pa rin kami tuwing bakasyon. Tapos, nung pagka-graduate ko, talagang hindi na ako nag-standby, parang mga ilang weeks lang. Tapos, nag-work na agad ako. Nagtawag dito, cashier ako sa SM. SM, okay. After ko naman sa SM, sumunod ko naging work doon. Nag-finance staff ako sa Manihot Corporation. And then, after nun, Kunsina Eatery ako. Nag-canteen kami, yung family ko. Nagpatayo sila ng canteen. Ayan, as you can see sa picture, ayan yung Kunsina Eatery. Kaso lang, dyan sa Kunsina kasi, hindi siya nag-success. Hindi siya nag-succeed. Kasi, parang napanghinaan ako ng loob. Parang bata pa ako na mag-manage pala ng isang business. Ako kasi pinag-manage ng tatay ko. Ako rin yung nagluluto. Ako yung namamalengke. Talagang na-experience ko lahat. Tapos, nasa isip ko nun parang negative na. Parang sabi ko, parang palugi na to, parang hindi na ako kumikita. Pero nasa isip ko lang pala. Ang nangyari sa akin, na-manifest ko. Na-manifest ko. So, pag pala minamanifest mo na yung negative, parang pupunta na siya sa'yo. Tapos, hindi pa pala ako naging ready. Parang hindi pa pala ako ready that time. So, ayun, after ko mag-Kunsina Eatery, nag-apply naman ako sa Producers Bank. Okay. Ayun, nag-teller naman ako for 1 year kasi yung kinikita ko doon sa pagkiteller ko, parang feeling ko hindi pa rin sapat. Kasi gusto ko talagang, yun naman yung goal ko, gusto kong tumulong sa family. So sabi ko parang kulang pa din. Parang hindi talaga siya parang sapat sa pangangailangan ko, sa family ko. Sabi ko kailangan ko ng mas malaking income. So I decided to go in Taiwan. Okay. Ayun, doon ako nag-Taiwan ako ng 1 year and 2 months naman. Okay. So, ayan. So, akala ko magiging masaya ako sa pagka-Taiwan. Kasi syempre, ibang lugar, tapos may mga Yes. makikilala ka ibang tao, ibang Bagong mga surroundings, kaibigan. diba? Tama. Ayun, tapos syempre, ibang experience naman, di ba? From professional world tour, nag-factory worker. Tapos noong una, akala ko nag-enjoy na ako. Tapos nung yung work ko, nung nakita ko na yung work ko, ang hirap pala. Kasi ang ginagawa namin doon is nagbubuhat kami ng mabibigat. Mga metals, ganyan. Pero mga lagayan lang siya ng mga lens. Oo. Okay. And then, paano po siya kailan nyo na-realize na, teka, hindi pala para sa akin to? Kasi may time na parang nade-depress ako. Na Okay. umiiyak na ako sa room. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Parang hindi ko na kaya itong nag-aral ako para hindi magbuhat ng mabigat. Sabi ko gano'n. Baka mamatay na ako dito, baka mabaog ako, gano'n. Kasi talagang hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, Tsaka iba yung feeling talaga na malayo sa pamilya, no? Oo. Yun, yung homesick din. Pero hindi naman yun yung pinakaano ko yung homesick. Yung talagang work ko na parang parang hindi ako masaya. Parang hindi ako happy sa ginagawa ko. Tapos sabi ko parang I'm more than this. Parang meron na akong mas mangyayari sa akin na talagang mas makakatulong sa family ko na hindi ko kailangan parang mamatay na magbubuhat ako ng mabibigat. Mabibigat. Oo. Ayun, so I decided to go home na. So nagpahinga ako siguro mga 2 months. Tapos ayun, nag-call center ako. Okay. Tinry ko naman ngayon Okay. mag-call center ayan, sa Sutherland. Mhm. And then, nag 2 years ako sa call center. So, nag-enjoy naman ako sa call center kasi I have friends, tsaka nakamit ako ng mga talagang visors na mababait din. Yes. Tapos yung mga nakakausap ka ng mga Amerikano, ganyan, Mhm. nag-English ka. So, parang naging islang-islang ka din konti. Pero, alam mo yun, yung sa lahat ng na-experience ko, mula pagkabata, hanggat sa naging banker, Mhm. nag-office, nag-finance staff, nag-cashier sa SM, parang hindi ako ganun kasaya. Mhm. Pero a disclaimer, grateful ako. Grateful ako kay Lord kasi binigay niya sa akin yung Yes, ganon. of course. Totoo yan. Saka syempre, ang dami kong learnings doon na Mhm. talagang, ganito pala kahirap talaga kitain yung pera. Yung value ng pera talaga, akala mo, pagka-graduate mo, ang bilis ng lahat. Mhm. Nakukuha mo lahat yung gusto mo.
mabibili mo yung gusto mo kasi may work ka na, pero hindi pala ganun kadali. Yes. Lalo na Totoo. pag may gusto kang tulungan. Yes. Mm-mm. Kasi mo marirealize na kapag dumadami yung pera mo, dumadami rin May yung bayarin mo. responsibility. Responsibilities, exactly. Totoo. Ayun. Tapos, sa call center, 2 years ako doon. Tapos, sabi ko, kailangan ko pa rin ng extra income. Parang hindi pa rin siya sapat. Kulang. Kulang. Tapos sabi ko, maghanap nga ako sa Facebook. Try kong magtingin-tingin. So, ayun. Eto na, nakita ko yung Salveo Barley Grass sa Facebook na may nagbebenta. Okay. Tapos nakikita ko yung income niya. Ay, ang laki ng income niya. Buwibenta siya ng ganito kalaki sa pagbebenta lang ng food supplement. Sabi kong ganon. What if itry ko kaya yon? Wow. So, doon na pumasok si SBG. Oo. Okay, sige. Cut muna kita ng konti, Miss Shaya. Kasi, sabi sa akin ni Peter, marami na raw tao sa comment section natin. So, patingin muna Sige natin po. sila. Ayan. Yeah, so, unang-una, syempre, si Peter Charles. Ayan. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Gail. Hello, Gail. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Vina. Lorraine Gutierrez. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Micaela Sales. Ayan. Good evening. We also have here Kyle Niegos. Magandang gabi. Bevs Lalol Minye. Hello, good evening po, Sir Daven and Miss Shaira. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ayan. Shannon Mendoza. Ayan, ganda naman ng guest. Yeah, magandang gabi po. Mami Ray, of course, is here. Rachel Pulion. Hello, Mi. Magandang gabi po sa inyo. Jinky Navarro Caro. Hello, GL. Go, go, go. Ayan. Shinalyn Mendoza Karaang. Ayan. God bless po, sis. Ayan. Thank you, sis. Sino pa yan? Yung mama ko nandyan. Hello sa inyo dyan sa Nueva Ecija. O pati yung tatay ko nanonood. Magandang gabi po. Yan, Riz Kayabyab event. Yan, heart, heart, heart. Uy, may naglapag ng star. Wow. Sino yung naglapag ng star? Maraming salamat po. Shinalyn Mendoza Karaang. Thank you so much po. Sana po masarap din yung kape nyo. Ayan, congrats, GL Shaira from Riz Kayabyab event. Ayan. Magandang gabi po, RB Cariaga. Ayan. Good evening po. Ay, meron pang isa. Isa pang naglapag ng star. O yun na yun. Si Shinalyn. Shinalyn ata. Nakita ko parang Shinalyn. Ayan. Shinalyn Mendoza Karang. Ayan. Maraming salamat po sa stars. Ayan. Thank you so much po. And we hope na magstay kayo until we end our live, di ba? And of course, to our live viewers, kung meron kayong mga questions or anything that you want to tell or ask directly to Shaira, kindly drop your questions in the comment section at itatanong natin yan diretso kay Miss Shaira. Ayan, from Ella Cariaga, hello po, magandang gabi po sa inyo. At meron na namang naglapag ng flowers. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, hello po sa inyo. Okay, now going back to our topic, no, Miss Shaira. Miss Shaira. So, dun ka na nag-start with SBG. Tama. Can you tell us, ngayon ba, full-time ka na na SBG distributor or you still have like a separate work after SBG? Full-time na po ako. Full-time na. Yes. Okay. Now, curious ako, paano po kayo nag-transition? Kasi syempre, ako like for me, kasi ang mindset usually ng Filipino is that kailangan magtrabaho tayo para magkaroon ng income. Okay? But on this kind of situation, it's a different kasi ang gusto mo, mag-business sa kabilang side, di ba? Usually, mga Chinese ang gumagawa nito, di ba? Yes po. But paano ka nag-transition from that na employed ka, now, you are now solely working as a business woman, di ba? As a distributor of SBG. Okay. Kasi kaya ko ginusto itong distributor na lang ng Salveo is passion ko talaga. Okay. Passion ko talagang yung nagbebenta ako. Tsaka passion ko na nakakapag-serve din sa mga customers. Kasi nga, yung parang, yung sa route ko kanina nung bata ako, parang doon ko din na-enjoy. Yung parang nasa palengke ako, ganon. Ngayon naman, mas nasa professional world na may office, ganyan na nakapagbebenta ka through online din kasi nag-Facebook ads din ako. Parang may fulfillment. Yes. Tsaka, alam mo yun, yung nakakatulong ka din sa mga customers mo, sa mga health nila, ganyan. Kaya talagang, yun ang naging transition ko, yung talagang purpose ko na gusto kong magbenta, gusto kong mas kumita pa ng malaki, kaysa maging empleyado lang. Exactly. Yung passion talaga, no? Kasi kung minsan, mahirap kasing ibenta ang isang produkto if you yourself, wala kang passion or yung drive to do it.
Yes. Diba? And syempre, kailangan alam mo rin yung products mo, diba? Mm-mm. Which is pag-uusapan natin mamaya, okay? Bibigyan natin ng time para i-discuss ano ba tong mga dala nyo right now na products for us so that we could also encourage, diba? If meron tayong mga audience na gusto ng healthy lifestyle, diba? Yes. Yan. Ano ba yung mga healthy options that they have with SBG? Diba? Mm-mm. Yun. So, ma'am, hindi ka ba nahihirapang mag-transition from yung usual na monthly na meron kang income versus being a distributor of SBG? Nung una medyo parang kinakabahan pa ako kasi hindi naman ako sure kung magki-click. Yes. Pero meron kasi akong ugali na yung mahilig ako mag-take ng risk. Mhm. Ganon, parang kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman Hindi mo kung ano yung result. malalaman. Correct. So Mhm. sabi ko, sige, resign ako sa call center. Bili ako ng package ng Salveo. Mhm. Tapos, itatry kong ibenta. Itatry kong subukan sa sarili ko. Ganyan. Mhm. So, ang ginawa ko, sinubukan ko muna sa sarili ko. Mhm. Bumili din ako ng package noon, tapos tinry ko siya for 1 week. Okay. Kasi parang may acid ako noon. Hindi pa, parang sumasakit-sakit siya ganyan. Tapos nag-try ako for 1 week ng Salveo. Mhm. Tapos napansin ko, yung parang nawala siya. Tapos sumimbing yung tulog ko. Tapos sumarap yung pagkain ko. So Wow. sabi ko effective. Sabi ko hindi scam. Kasi akala ko din yung mga food supplement, akala ko scam, baka ako hindi totoo. Kaya tinry ko din muna. Mhm. Kasi mahirap magbenta ng isang produkto na hindi mo rin sinusubukan at hindi mo Yes. ginagapit. At hindi mo alam ang effect. Yes, Yes. totoo. Kasi wala kang maikikwento Wala kang Mhm. maikikwento sa mga customers mo. So, ayun, talagang naging effective sa akin si Salveo. Kaya talagang, nag-try na ako mag-post sa My Day ko, sa Mhm. Facebook, ganyan. Talagang, napansin ko may mga friends ako dati, tsaka yung mga kawork ko, talagang nag-a-avail sila. Mhm. Tapos ayun, parang tuloy-tuloy na yung kwan. When you started ba, hindi ba mahirap yung starting point mo? Kasi syempre, let's assume na, first time ko kasi na ilalabas tong product on my end. Kasi di ba SBG is there already. Mm-mm. Pero me, as a distributor, first time kong ilalabas to sa page ko. Was there any struggle that you have encountered through this journey? Thank God kasi meron man, pero kaunti lang. Like for example, yung pagko-promote ko sa Facebook, talagang marami kasing distributor. Mhm. So maraming competitors. Talagang ikaw, kailangan mo maging creative sa content. Kasi Mhm. content, kailangan mo talaga ngayon sumabay sa social media. Social media. Magko-content. Kayo Aha. ang pinakamahirap. May time na hindi pa ako naligo ng buong araw. Para lang makagawa ka ng magandang content kasi ang tagal mag-edit. Exactly. So, yun yung Oo. mga isa din sa struggles. Tapos, yung pagbebenta mo mismo. Like, for example kasi, nung una kasi sa online lang ako. Mhm. Ang pinaka naging struggles ko yung pag-i-start ko nang maghanap ako ng store. Nang Okay. pwede kong maging pwesto. Sobrang Yes. naging dami kong challenges nung time na yon. Yes. And nabubulol po tayo, pasensya na. Pero if I'm not mistaken, di ba, nag-start kayo, nagkaroon kayo ng sarili nyong pwesto, pero ngayon nasa mall na kayo, tama ba? Paano po nagsimula kailan? Sige, let's talk about it. Kailan kayo nagkaroon ng first na pwesto? Ano ang nangyari doon? And paano kayo nag-transition from yung unang pwesto nyo going to the mall na pwesto? How was it? Was there any struggles? Paano ninyo hinarap yung transitioning? Kasi, of course, that's also a risk, di ba? Yes. Kasi initially, you're selling your products online. Wala kang gastos kasi it's online. Pero right now, meron ka ng physical stores, di ba? How was it? Paano yung transition? Ano yung nagtulak sa'yo to do that decision na, kailangan gumawa na ako ng physical store. Maglabas na ako ng physical store. Unang-una, kaya ako naisip na tayo na ng physical store kasi talagang yung sa Facebook, madami na ding umu-order. Tapos sabi ko, nakitaan ko ng chance na, what if magtayo kaya ako ng store? What if mag-build ako ng store? Baka mas marami ako maging customer. Aha. Mas marami ako maging sales. So ngayon, taga Nueva Ecija ako bali nag-decide ako na maghanap ng store sa Pangasinan. Mhm. Kasi doon tatrabaho din yung parents ko, nag-negosyo sila ng pakwan, ganyan. Pakwan. Okay. So sabi ko dito ako maghahanap. Ang hirap maghanap ng pwesto. Ang hirap talaga. Alam mo yung, nilibot ko yung buong Urdaneta, sabi kong gano'n, wala akong nahanap talaga. Ilang araw ako naghahanap ng bakante, wala, puro puno. Napunta ako sa isang maliit lang na pwesto na, alam mo yung meron pa siyang kanal sa harapan, bawal yun sa food supplement. Sabi ko,
ito na lang yung available, Lord. Sabi ko gano'n, siguro i-grab ko na. Mhm. So, ginrab ko na siya. Maliit lang siya talaga. Ayan siya yung nasa picture. Ayan, Maliit lang okay. siya. Ang ginawa ko lang dyan, pinatakpan ko lang yung kanal para hindi siya mag-ano sa food supplement kasi Mhm. bawal yun. So, nandyan ako for 1 year and 2 months yata ako dyan na nagtsatsaga kasi mainit din. Mhm. Tapos, ayun. Pero naano ako sa mga customer kasi minsan parang inaano kanila na bakit ganito yung store mo, parang mainit, na-expose yata yung product nyo. Parang minsan Mhm. hindi ka pinagkakatiwalaan. Mhm. Parang nawawalan ako ng self-confidence na talagang parang yung store ko, parang hindi ako mukhang legit dito sa ginagawa ko. Tapos talagang, sinikap ko na maghanap kaya ako ng ibang store na pwede kong, na pwede kong paglipatan. Mhm. Pero hindi ganun kadali kasi naghanap na naman ako. Aha. Naghanap na naman ako ng store. Tapos syempre, kailangan na naman ng bagong capital. Aha. Ganyan, hanggat sa nagpunta kaya ako ng SM or Magic Mall. Nagtanong pa ako sa SM at Magic, ang mamahal. Mhm. Tapos ngayon, nagpunta naman ako ng CB Mall. Okay. So ngayon, doon, may nakausap ako sa management na mabait. Tapos, ayun, tinanong ko kung magkano yung renta, ganito daw, ganito yung rules and regulation. At pinagdasal ko talaga kay Lord. Sabi ko, Mhm. Lord, kung para sa akin to, Lord, ibigay mo na. Sabi ko Mhm. ganon. Kasi lahat din naman talaga ng gusto mo, kailangan mo din talagang tanungin kay Lord. Mhm. Talagang i-pray mo. Kasi minsan yung wisdom natin kulang eh. Kailangan natin humingi ng wisdom kay Lord. Exactly. Totoo Kaya, yan. kaya nung, alam mo yun, nung talagang pinagdasal ko kay Lord, sincere ako nagdasal, Lord, ibigay mo na sa akin to kung talagang para sa akin. Tapos kinabukasan, bumalik ako ng CB Mall. Tapos ayun, in-approve na nila na pwede daw ako doon Wow. pwede daw ako doon mag-store sa CB Mall. Yan. And totoo talaga yung kasabihan, di ba? Nasa Diyos ang awa, wala sa akin. Charot. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes. Di ba? totoo. And kumbaga yung journey mo talaga. Sorry Natawa tuloy ako. Ano ba yan? Ba't ko kasi biglang naisip? Si Jello kasi. Naalala ko si SM Jello. Hello, SM Jello. Ayan. So anyways, going back. So talagang hindi siya madaling journey. Kasi sa paghahanap pa lang ng pwesto, yan, yung kapital, 'di ba? Kasi kailangan mo maglabas ng pera. Everything is a risk, Yes. 'di ba? Pero right now, kamusta naman ngayon? Are you now settled when it comes to your income and yung labas and pasok ng pera? How was it right now? Is it established ba ang SBG income mo? And how was it? Meron pa bang mga hardships and struggles that you're encountering right now? So far, thank you Lord kasi talagang simula kasi nung nagsalveyo din ako, talagang lagi ako nagpipray. Na Mhm. talagang Lord, ikaw yung gumabay sa business ko. Lord, protectionan mo, tanggalin mo lahat ng magiging struggles, ganon. Exactly, yes. Kaya nung nasa CB Mall na ako, medyo naging smooth na. Mhm. Tapos yung income, thank you Lord ulit kasi talagang nagiging stable na talaga siya. Mhm. Talagang yung Nice. purpose ko sa family ko, nakakatulong na ako. Tapos meron na rin akong admin na Mhm. talagang natutulungan din. Na bumabantay na nung products ninyo, no? Yes. Okay, sige. Miss Shaira, before tayo pumunta sa mga products natin, no, tignan lang natin, meron bang mga tao sa comment sections natin, ayan. Silipin lang natin very, very quick. Ayan, so meron tayong mga comments from our viewers, from Eves Avila Galano. Congratulations, GL, Shaira. Ayan, congratulations Thank you. po. John Michael Obedoza, Kaido. Wow! Wow! Power Ma'am Shaira Karaang, yan, 100%. Yan, from Kael Niegos. Hi Ma'am Shaira, I'm also thinking about my first move after graduating. Ano pong pwedeng maging courage to make my first move effective and hindi ko po pagsisisihan? Siguro sa pagpasok to ng business, no? Pagpasok ng business, ang gusto niya. So, kung kaka-graduate lang daw ba niya? I think student siya pa-graduate pa lang siya. Graduating pa lang. So, ngayong graduating ka pa lang, mag-i-advise ko sa'yo is, hanapin mo kung ano yung passion mo. Mhm. Kung saan ka talaga magaling. Tapos, kung ano yung nakakabigay sa'yo ng fulfillment. Yung alam mong doon ka mag-grow pag ginawa mo. Kasi, pagka naghanap ka ng work na hindi mo rin talaga gusto, na hindi ka masaya, for example, sa office, tapos hindi ka naman masaya, so hindi ka doon mag-grow. Mhm. So for me, hanapin mo yung talagang gusto mo, tsaka ipag-pray mo kay Lord kung talagang ano yung para sa'yo. Tapos talagang tignan mo kung ano yung skills mo, kung saan mo maia-apply. Especially, for example, pag business yan, talagang, ang mga business-minded talagang risk-taking. Risk-taker.
So, kung gusto mo mag-business, pwedeng-pwede din kasi talagang madami namang nag-start lang muna sa maliit, tapos hanggat sa lumaki na. Kasi doon ka na matututo. Kailangan mo lang gawin is mag-start kung talagang sa business din yung gusto mo. So, ayun, kailangan mo lang talagang tiwala sa sarili, lakas ng loob, tsaka laban lang. Huwag maging negative ang pag-iisip. Ang pag-iisip. Oo, kasi mahahatak ka ng pababa. Pag nag-negative ka na, wala na. Exactly. Pababa ka na. So, kailangan Oo. lagi ka lang positive. Positive parate. Yes. That's very true, no? Kailangan talaga, well, business kasi it's really a risk-taking, ano yan eh. Kumbaga, kailangan mo talagang mag-take ng risk. Oo, kailangan Yan din yung talaga. parating sinasabi sa akin ng nanay at tatay ko. Kailangan mo mag-take ng risk kapag nandito ka sa probinsya. Ganyan. And just to let you know, no, I'm also from Nueva Ecija, guys. So magkababayan po kasi kami. At relate na relate ako sa story ng pakwan. Nagkaroon din kami ng pwesto sa Gimba. Sa Gimba. Nagpwesto kami sa Gimba, sa Talavera, sa San Jose, sa Wow. Cabanatuan, Sangitan. Tsaka nagro-rolling-rolling din kami. Yes. Sumasama ako sa pagro-rolling. Wow, iba talaga, no? Ako Ang yung sumisigaw, experience. sir, ng pakwan kayo dyan, pakwan. Ganon. Hindi ako nahihiya. Ewan ko, tas tuwang-tuwa ako. Tapos meron pa kami naging business na isda-isda din. Pag-rolling din yun, ako yung sumisigaw, isda kayo dyan, isda kayo dyan. Tapos ako yung magtitimbang. Yes. Parang ang saya-saya ko pagka nakikita ko, nakakatulong ako sa parents ko, tapos magbibigay, may pagbebentahan. So, yun yung naging yung parang core ko. Yes, exactly. Kailangan mo kasi talagang hanapin yung passion. Yun nga yung pinag-usapan natin kanina. Na if you really know kung ano yung gusto mong gawin, and hindi mo maiisip yung pagod kasi mas mauunahan ka nung gusto kong gawin to, like ito yung gusto kong mangyari, masaya ako dito sa ginagawa ko. Ayan. So another comment here from Miss Rhea May Pascual. Ayan, congratulations daw po. Ayan, Miss Shai. Rose Torio, congratulations po. Ayan, congratulations. And from RB Cariaga, shout out Ate Shaira. Hi, Nagluluto. RB! Nagluluto daw siya habang nanonood. Baka naman po pwede kaming makatikim. Ano bang niluluto mo dyan? Ayan. Sige, mapunta tayo sa mga products niyo, Miss Shai. Pwede niyo ba kaming i-walk through? Ayan. Ano pa itong mga dala niyong products for us today? Okay, so I have here yung SBG on the go. Ito. Tapos, meron din yung Pioco Bar. Choco Barley siya. Tapos, itong SBG powder in jar naman siya, 240 grams. Teka lang, isa-isahin muna natin. Sige, akin na po yung para hindi siya Ayan, mahulog. sige. Ayan. So, itong SBG on the go, powder siya. Then, 12 sachet yung laman niya. It's only 480 pesos sa SRP. Then, ang kairaman kasi dito sa SBG on the go, pwede mo siyang dalhin kahit nasa travel ka. Kasi nakasachet-sachet siya. So, excuse me, ititimpla mo lang siyang ganyan, para siyang juice kasi. Okay. Ayun, then, it's good, maganda siya sa mga may high blood, may Oh. diabetes, may mga uric acid, Wow. tsaka pangpalakas din siya ng immune system. Oh, okay. Oo, anti-cancer din siya. Mhm. Oo, barley grass kasi siya talaga. Talagang, even kami nung kasama ko, talagang lagi kami nagaganito everyday. Umiinom talaga ng barley. Barley. Oo, meron din actually na itong capsule. Okay. Hindi lang ako nakapagdala, kaya itong powder lang dinala ko. Ano yan? Sa cold water ba yan hinahalo? Or kailangan hot siya? Kailangan sa cold or normal water lang. Normal water, Bawal siya sa hot okay. water. Okay. Oo. Kasi maluluto. namamatay yung mga natural enzymes niya. Oh, okay. Wow, on the go lang siya, sachet lang siya, pero ang daming benefits, Yes, so dami Okay. talagang benefits. How about the other one po? Yung ano ba yan? Oco Bar? Ito naman, bagong release lang ng Salveuwell. Ang pangalan kasi ng company ng Salveu Barley Grass is Salveuwell Corporation. Okay. Okay, so bagong release lang nila to yung Tioco Bar. Tioco Bar. Okay. Kakao siya na may kasamang Salveu Barley Grass. Wow, okay. Pwede siya sa kids, pwede rin siya sa mga matatanda. Mhm. Tapos talagang healthy kasi coconut sugar yung kasama niya. Wala siyang sugar na, hindi katulad sa mga 3-in-1 na talagang super tamis. Ito, Yes. kasi may barley na, may kakao pa, tapos Ah. coconut sugar. So healthy for the kids, for adults. Yan, siguro yung healthy option yan for those individuals na, well, let's say na hindi siya palatable yung mga normal na barley grass ang flavor, right? That's why may parang chocolate na variation. Tama ba ako? Ganun ba ang reason why we have the Tioco Tioco Bar. Bar. O, di ba?
At Yes. ano siya, it's safe for those who are yung matataas ang blood sugar because Mm-mm. we're using a natural sugar which is a coconut sugar, di ba? Yes. How about this one naman po? Ito naman, mas malaki siya. 240 grams. Same lang din naman sa may SBG on the go. Mas makakasulit Okay. kasi dito, sir, pag ito Mhm. yung binili. Tsaka pang matagalan na rin to. Like, 2 to 3 months na siyang Mm. gagamitin. Tsaka pure, ano talaga siya, pure barley grass. Wala siyang Okay. halong chemical, walang synthetic. Mm. So, talagang it's pure barley. Ayan. Wow. So, maganda talaga siya. Tsaka napansin ko nung uminom ako nito, lagi akong may extra energy. Mhm. Tsaka hindi ka talaga mabilis kabitan ng mga sakit-sakit. Okay, Mm. nice. So talagang ano na very healthy yung products ninyo kasi Yes po. what we are trying to present here is yung healthy options lalo na for those individuals na may problema na sa blood pressure. Di naman natin maiiwasan yan as we grow old, di ba? Blood pressure, even yung mga blood sugar and anything else. Ayan. Ayan, may comment po dito from Marlene Karaang. Hello, Nak. Shout out daw po, Nak. Hi, Nay! Andito Yan. ako ngayon. Jocelyn Camacho Navarro. Ayan, congrats daw po, madam. Thank you. Okay. Meron pa from Zina. Zina de la Cruz. Ma'am Shaira, nabanggit niyo po na marami kayong competitors. Ano po yung ginagawa niyo way to stand out? Well, I'm kind of interested here, no? Kasi not only as an SBG distributor, no, maybe with the other business din, Mhm. 'di ba? Lalo na kung marami kayong competitors when it comes to distributing yung mga products. Kayo po ba personally, ano ang ginagawa ninyo for you to stand out with the other distributors? Ako kasi ang ginagawa ko, hindi ko tinitignan yung mga competitors ko as competitors. Mhm. Talagang parang, halimbawa makikita mo sila, kasi magkikita-kita kami niyan sa isang office din. Parang I'm still friend to them, tapos ako ang ginagawa ko yung best ko. Mhm. Halimbawa, magagawa ko ng content. So, gagawa ako ng magandang content na alam kung papatok sa masa. For example, ang pwede mong i-target is about sa health. So, gagawa Okay. ka ng content mo na about health, na maganda sa paningin talaga ng mga tao. And pwede ka rin naman mag-promote ng mga promo. Mhm. So, kanya-kanyang diskarte kasi yan eh. Tapos talagang, ang magiging advantage mo din kasi dyan is paano ka makikipag-relationship sa customer mo para babalik sila sa'yo. Mhm. Ang ginagawa ko kasi, tinuturuan ko din yung mga admin ko. Sabi ko, kailangan yung relationship niyo sa customer, kailangan maging malambing kayo sa kanila, maging approachable, alagaan niyo yung customers natin. Mhm. Kasi para sa atin bumalik. Tapos ayun, sa ganung mga pinapayo ko sa kanila na talagang i-assist nyo silang mabuti, talagang Mhm. makipagkwentuhan kayo. So ayun lang ang ginagawa ng mga ako din ganun kasi nung una ako lang mag-isa eh. Mhm. Tapos yung mga natutunan ko, pinasa ko lang sa mga admin ko. So Yes. hanggang ngayon naman, so far lahat ng mga customers ko talagang bumabalik-balik sa amin. Tapos nakakatuwa kasi talagang nakaka-receive din kami ng compliment na mababait daw kami, ganyan. Mhm. So yung competitors parang hindi ko masyadong Iniisip. Oo. Oo. Ayun, kaya parang wala namang struggles. Tapos si Lord kasi talagang everyday talaga, every night Mhm. nagde-devotion talaga ako na talagang, Lord, ikaw magbigay sa akin ng lakas, ng wisdom, ng gagawin ko everyday. Lahat naman ng meron ako, wala naman to dahil kung wala si Lord eh. Yes, So, siya exactly. talaga. Totoo naman yan. Mm. Di ba? Ayun. Pero ma'am, eto may question lang ako. I'm just curious na. Medyo babaliin ko lang ng konti. Kasi, di ba, kahit saan nating tignan, it's a business side, di ba? Meron bang mga chances na meron kayong mga customer na nai-encounter na, yung alam mo yung know-it-all, yung parang feeling nila, alam na nila, ay, alam ko na yan. Like, Oo. or yung mga customer na medyo, alam mo yan, not so good ang mood siguro on that Mm-mm. day. Mm-mm. Paano nyo hinahandle yung mga ganong customer? Yung for example ba, gusto rin nila mag-seller o parang Or mga gusto user nilang lang? user, bumili ng products ninyo, Ah. pero, ay, alam ko na yan, ganito, Mm. ganito. Or yung, alam mo yung timpla nila is parang hindi good mood. Paano nyo hinahandle yung mga ganong customer? Ako naman kasi nung nasa store ako, nung nagbebenta ako, talagang kahit galit o anumang mood ng customer, ako ay parang lagi lang akong nag-i-smile. Mhm. Tapos pinapakinggan ko rin yung mga rants nila. Tapos parang, ma'am, ano po ba yung nyo? Kumusta po ba kayo ngayon? Yung parang, Mhm. parang hinahanap ko yung nila, yung pinaka gusto nila ding sabihin, ganyan. Tapos Okay. talagang inaalam ko kung ano yung problema nila, Mhm. ano yung kailangan nila. Hindi ko minamind kung galit sila or what. Talagang, for example, nakasabi rin sila ng, mas maganda naman yung ibang barley dyan. Ako naman, hindi ako yung parang nakikipagkompetensya.
Pero ma'am, kami rin naman po, maganda rin po yung barley namin kasi marami po kaming testimonies na nare-receive po. Marami na po kaming mga pasyente po na gumagaling po dito, na sa amin din po bumabalik. Kayo ma'am, nasa sa inyo naman po ako kung talagang gusto nyo itry yung barley namin. Kumbaga parang hindi mo sila kailangan patulan eh. You need to be professional. Yes, Oo, kailangan mo pa rin talaga maging mabait sa kanila kahit gano'n sila kasama. Ayun, so yun lang yung sikreto. Kahit naiinis ka na sa mga customers mo na yon o kahit na may gusto rin mag-seller na alam ko na yan, still ina-explain ko pa rin naman yung mga talagang maganda. Pero kung talagang masyado siyang iniinsist niya sarili niya, edi hayaan ko siya magsalita. Okay po. Ganun po ba? Yung parang inaano mo pa rin sila. Parang tawag dito, ina-entertain mo pa din. Ina-accommodate mo pa din kasi parang nire-respect mo rin yung tao. Ganun. Yes. Yun. Totoo yan Respeto no? talaga. Kumbaga nasa customer service kasi to, hindi mo pwedeng patulan di ba? Yes, totoo. And kasi the more na pinatulan mo, remember, ikaw yung may product. So, ikaw ang masisira pag pinatulan mo, di ba? Totoo. And I like how you perceive it, kung paano nyo po siya i-handle, no, Miss Shai? Kasi, ngitian mo lang. That's ngitian it. lang. Di ba? Hindi sila yung mainis sa'yo. Totoo naman yun. Okay. Pero tignan natin, Miss Shai, meron pa atang mga comments dito from Marilyn Caraang. Ayan, congrats daw na mula Pakuan hanggang sa SBG. Ayan. Adore Junicio Caraang. Ayan, congrats na at naimbitahan ka dyan. God bless you. God bless daw po. Ayan. From Kael Niegos, thank you so much po sa advice, Ma'am Shaira. Yes po, kinoconsider ko po ang pagbe-business. Ask ko lang po, aside from product, ano pong naisip nyo pang business before and are you still thinking to continue with it in the future? Ano pang iniisip ko before? Actually, yung clothing. Kasi Clothing. gusto ko din talagang mag-live. Nagla-live din ako ng mga damit-damit. Oo nga, kasi nabanggit mo dati, di ba? Sukat ko pa ganyan. Kasama ko yung kapatid ko nagla-live. Tsaka, ngayon kasi may pinapagawa din akong another business naman. Hindi siya sa Salveo. So, siguro saka ako na lang babanggitin. Pero meron akong ginagawang... Sige, banggitin ko na nga lang yung yung business. Kasi ako naman, syempre, itong Salveo Mardi Gras naman, talagang naisip ko na siya na pang-settled ko na siya na talagang business. Hanggat talagang madaming demands, go lang ng go. Tsaka maganda ang company ng Salveo Well. Yes. Mabait din ang aming CEO na si Ma'am Richianes. Kaya talagang pang lifetime na yung Salveo. Pero at the same time, meron pa ako ibang naiisip na business din. Kasi syempre, di ba, parang don't put your egg in one basket, sabi nila. Parang mas maganda maglagay kapak kung saan-saan. Para for example, hindi man naging okay yung isa, may dalawa ka pa. Oo, ganun. So, yun nga, nagkatayo ako ngayon ng studio. Pero hindi siya ganito. Photography. Wow! Yun. So, sa Nueva Ecija naman yun. Okay, nice. So, hopefully mag-open na siya ng second week ng May siguro, officially. Okay. Saan Nueva Ecija po sa ang Santo opening Domingo. Sa Santo Domingo. Ayan guys, Santo Domingo. Ayan, sa Nueva Ecija mag-open si Ma'am Shai ng Photography po. Photography And studio. services. Ayan. Oo. Okay. 15 minutes na lang. Ang bilis naman ng oras, Peter. Ano ba yan? Hindi. Pero may... Tsaka pag business-minded ka kasi talaga, marami ka maiisip na business. Totoo yan. Tuloy-tuloy, no? Yung idea, hindi ka lang ma-stuck with one idea na ito na lang eh. Kahit na alam mo na maganda na yung income mo dito, you have to really branch out. Kasi pwedeng magbago yan eh. Kaya kailangan mo talaga din sumabay sa pagbabago. Kailangan lagi ka ring ready. Yes, Yun. correct. So sabi nga nila, 'di ba, ang only constant in this world is change. Wala po akong punchline doon. So sorry, next time ulit. Pero ma'am, kwentuhan niyo nga kami kasi balita ko na ka-receive kayo ng awards with SBG kung hindi ako nagkakamali. Ano po tong mga awards na nakuha ninyo? Actually, nagkataka nga din ako na minsan nakikita ko sa performer, nandun ako. Kasi hindi ako yung parang nag-expect na may award ka, gano'n. Tapos makikita mo na lang, babanggitin yung pangalan mo, may award ka daw, gano'n. Gano'n lang kasi ko parang chill lang, yung, may award ako, ganyan. So, i-invite ka sa assembly, ganyan, para awardan. So, naka-receive ako ng iba't iba eh. Marami pa po dyan. May top sponsor, may top seller,
Tapos nasa million circle na rin po ako. Wow! O, Ayun. diba? Tapos dahil din po sa pagbebenta ko, nakabili na ako ng kotse ko. Wow! O, Opo. diba? Nakakuha ko lang na lisensya last week. Ayun, so, ayun, tapos nakakatulong sa family. Maganda po ang talagang pag may business ka din. Tsaka, maganda yung nakakatulong ka talaga sa mga, sa tao, hindi lang sa family mo, sa mga customers, sa admins. Tsaka maganda yung naka-inspire ka talaga. Yes. Yun naman ang isang goal ko din na yung maka-inspire din talaga. Miss Shai, anong inspiration mo in your life? Why you keep doing this? No, kasi may other option ka naman eh, 'di ba? May ibang paraan ka naman for you to kumita ng pera. But what's your inspiration right now? Why you keep doing this? Ako kasi gusto ko yung nakakatulong. Yung parang ang saya-saya ko. For example, natulungan ko yung parents ko, yung kapatid ko, yung nakapagbigay ako sa admin ko, nakapagbigay ako sa tao. Yung parang, alam mo yun, nandun yung saya ko. Yung pagka nakaka-help talaga ako ng madaming tao. Tsaka yung namomotivate ko sila. For example, may mga negative akong nakakausap na tao. Pag kinausap ko sila, gusto ko maging positive sila. Okay. Ganon. Tapos yung maturuan ko rin sila ng kung paano yung maging dumiskarte, paano ka magkakaroon ng income, ng pera. Parang yun yung nagiging inspiration ko. And at the same time, yung family din, yung talagang pagtulong talaga. Tsaka yung, sa sarili ko, kasi yung sa sarili ko, parang yung pagmamahal ko sa family ko, parang yun na rin yung pagmamahal ko sa sarili ko eh. Yes. Tapos si Lord din ang nabigay sa akin ng motivation talaga na parang lagi niya ako kinakausap na tulungan mo yung ganito, ganyan. So kaya rin po siguro hindi ako masyadong nahihirapan sa yung sa mga struggles kasi talagang yung meron ako po, parang sinishare ko po, ganun. Yun. And very positive ang outlook ni Ma'am Shai, no? Pero Thank you. matanong ko lang, Miss Shai, ha? What was the biggest challenge na hinarap mo all throughout your journey? Ano biggest challenge? Ano bang biggest challenge ko? Love life yata. Yun lang. Mukhang wala sa business. Parang totoo yung kasabihan na kapag magaling ka sa pera, medyo mahirap tayo sa love life. Hindi. Pero kidding aside pa, what was your biggest challenge? Mga desisyon siguro din. Mga desisyon ko sa past na parang hindi naging maganda. Pero natuto ko Okay. sa mga desisyon na yun. Mhm. Pero sa buong buhay ko naman, wala naman masyado talagang walang masyado ding yung parang challenges sa sobrang hirap na hirap ka. Pero nung elementary din kasi kami, nung elementary pa lang ako, doon ko siguro naranasan yung talagang hati-hati kami sa ulam, gano'n, talagang mahirap din yung buhay. Tapos yung kulang yung pan-tuition, gano'n. Siguro yun yung parang pinaka-cycle na talagang masasabi kong parang kapos kami na family. Nag-boom na lang din kasi yung pakwanan ng parents ko nung high school. Pero nung elementary talagang iniiwanan kami ng parents namin sa bahay. Tapos kami yung magluluto ng ate ko para sa mga kapatid ko. Kami magpa-plancha, kami maglalaba. Pero nakakatuwa kasi na-experience namin yung ganon. Exactly. Kasi dahil sa experience mo na yun, makikita mo yung value ng parents mo, value ng pera, value ng pinag-aralan mo. Exactly. Na kailangan talaga, pahalagahan mo talaga siya. Totoo yan, no? And I think that's one of the biggest factor kung bakit you are thriving right now. 'Di ba? Kung nasaan ka ngayon, I think that's part of it. Yes. No, kasi ako laking bukid din ako eh. Kasi di ba Nueva Ecija, at hindi mo agad-agad makukuha yung gusto mo. Di ba? Kailangan mo siyang paghirapan, lalo na if you are a farmer. No, sa side kasi namin we're farmer, palay, mga bigas, onions, ganyan. Nagpakwan din kami, melon, ganyan, di ba? And yung hirap kasi talaga, mahirap talaga siya. Doon mo malalaman yung value ng pera eh. Na hindi siya basta one snap, andyan na. Lalo na sa farm, di ba? Mag-aantay ka ng ilang buwan bago lumabas yung mga bunga na yan. Totoo. 6 months, 7 months, 8 months before siya lumabas. So I really, kumbaga nakaka-relate ako dun sa sinabi mo, ma'am, na it really happens. At that's a good foundation, di ba? Kung nasan ka right now, you really value kung ano ang value ng pera. Di ba? Siguro, for you, ma'am, anong advice ang mabibigay mo for those viewers right now na gusto ring mag-take ng risk, di ba? Na pumasok sa ganitong industry? What's the best advice that you could give them? Okay. So, sa mga katulad ko na gusto ding mag-business or gusto mag-take ng risk, talagang pag-isipan nyo ring mabuti. Kung talagang yung bang gusto nyong tahakin, talagang gusto nyong gawin.
And at the same time talagang, unang-una talaga ipag-pray mo talaga eh. Kailangan mo ipag-pray talaga yung gagawin mo, yung plano mo. Ilatag mo kay Lord yan. Tapos ipa-evaluate mo sa Kanya kung talagang yun yung para sa'yo. Kasi mararamdaman mo eh. Ako kasi nafe-feel ko si Lord kung talagang hindi yan para sa'yo, anak. Parang gumagana siya sa akin pag talagang may connection ka. Correct. Aha. Ayun. And at the same time, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na mag-start. Huwag kayong matakot na talagang sumubok ng gusto nyong gawin. And katulad ng sinabi ko kanina, hanapin talaga yung passion. Tapos talagang, sa umpisa talaga mahirap. Mahihirapan ka talaga kasi nandyan yung struggles mo na marami kang isasakripisyo, oras Correct. mo, Aha. katawan mo, talagang ang init pa minsan nakakahagard. Yes, Nung naghanap ako totoo. ng pwesto, ang haggard ko, ang pangit-pangit ko. Itim-itim ko talagang, ang hirap talaga. Tapos yung pera pa, ang hirap kung saan ka hihiram, kung saan ka kukuha. Buti na lang may ate akong mabait talaga na napaghiraman ko ng capital nun. So, wag kang mahihiya ding, for example, wala kang capital, pwede ka naman manghiram sa talagang mapagkakatiwalaan mo, like your sister, your brother. Yan, kasi mahirap din talaga pag wala kang capital. Exactly, totoo. Pero ang meron ka dapat yung lakas ng loob. Yon. Kasi pag wala ka ng lakas ng loob, talagang wala kang masisimulan. Tsaka kailangan talaga action. Mag-take ng action sa pangarap. Halimbawa, may nalista kang goal mo. 5 yung goal mo. So, kailangan ngayon pa lang, ito yung gagawin kong step ngayon para makamit ko yung goal na itong isang goal na to. Tapos, ito naman yung bukas yung kailangan kong gawin. Kailangan wag kang hihinto, wag kang mag-i-stop. So, tuloy-tuloy lang. Be consistent. Kasi consistency is the key talaga. Correct. For example, kasi nakuha mo na yung gusto mo, na halimbawa, nakuha mo na yung gusto mong business, tapos ka na lang, chill ka na lang, uy, kumikita na, okay na. Chill ka na lang. Pero hindi, wag mong gagawin yun. Kasi kailangan mo talagang consistent, kailangan inventory, check ka ng stocks, talagang everyday nag-work ka. Correct. Oo. Hindi totoo yung sinasabi nilang may free time ka pag business, owner ka. Oo, meron kang free time, hawak mo. Pero kailangan, minamanage mo yung time mo. Kailangan may time ka pa rin for your business talaga na nagkatrabaho ka. May time ka for yourself, for your family. So, yun lang. Tsaka, i-enjoy mo yung ginagawa mo pagka nandun ka na sa part na yun. Yun lang naman ang mga talagang kailangan gawin. Kailangan lakas ng loob, tiwala sa sarili, action talaga, wag maging tamad. Bawal maging tamad talaga. Kasi walang mangyari sa'yo pag tamad ka. Yes, totoo yun. Kapag tinulugan mo daw ang negosyo, matutulog din yung mga trabador. Hindi, joke lang. Saka kailangan din madiskarte ka talaga. Yes, Hindi ka pa pwedeng umasa lang sa nakikita mong sistema. Kailangan may maisip kang ibang idea na talagang alam mo makakatulong. Yung magbo-boom at mag-stand out, di ba? Totoo. Para sa business mo. Yan. Ito, may iba lang ako, Miss Shaira, no? For example, right now, kaharap mo ngayon yung 10 years old younger self version of you. Anong gusto mong advice ang sabihin sa kanya? Ano bang advice ko sa 10 years old na ako? Advice ko sa 10 years old na ako? Na ikaw. O kaya yung ano na lang, anong pwedeng sabihin na lang siguro? Anong pwedeng sabihin mo sa kanya? Siguro sige. yung sa 10 years old na Shaira, thank you kasi naging matatag ka. Mula nung 10 years old ka hanggang ngayon, ngayong hanggang 29 years old ka na. And talagang in-enjoy mo yung life mo. And talagang nagpakatatag ka sa lahat ng mga nangyari sa life mo. At ano pa ba, tawag dito. And thank you kasi naging faithful ka din kay Lord. At saka, thank you kasi talagang naging malakas ang loob mo. Hindi mo hinayaan yung mga negative na sa paligid mo o negative na iniisip mo na manguna sa isip mo. Kasi kung hindi ka naging ganyan, siguro wala ako ngayon dito. So, thank you dun sa batang Shaira na ako dati. Yes. Kaya buti na lang naging matatag yung 10 years old version of you. Yes. Diba? Kasi totoo nga naman yun, parating sinasabi sa amin ng directors namin, ng mga professors na kakilala namin that yung struggles mo ng bata ka, that becomes your foundation kung sino ka right now. Diba? And kung hindi ka naging matatag nung bata ka, siguro baka wala ka rin ngayon. Yes. Diba? Sige. This is my last question for you, Miss Shaira. Ha? If, for example, you will be reincarnated in your next life, would you rather choose to be yourself still or gusto mong itry naman yung buhay ng ibang tao? Ganda ng question. Siguro pipiliin ko pa rin yung maging ako. Kasi dito ako masaya, dito ako na-inspire, dito ako natuto, tsaka dito ako nag-grow. Dito rin ako nagmahal.
sa ganitong facing. So, wala akong iibahin. Wow. Kung may mga naging pagkakamali man ako, hindi naman ako nag-regrets kasi talagang yung learnings yung talagang kinuha ko doon. Yes. So, yun po. Pipiliin ko pa rin yung ako ngayon. Totoo yan, no? Huwag tayong matakot na harapin yung mga regrets or yung mga pagkakamali natin sa buhay because it's not actually a regret eh. Kumbaga, challenge yan for you to become a better person the Yes. next day. Diba? Tama. Hindi siya magiging regrets kasi it's Mhm. really something that dapat yung lesson from that mistake, kailangan dalin mo siya tomorrow. Correct. Kaya yung sinasabi nila na you always become a better self of you every day, totoo yan. Kasi syempre, we keep on improving ourselves. Mhm. Di ba? Ayan. Oh, may additional comment po rito. Sige, basahin lang natin real quick from Desiree Tumakder. Ayan. Miss Shaira is very kind-hearted person. Heart. Ayan. Josh Thank you. Alfred, ayan. Magandang gabi po. Good evening. From Jinky Navarro Caro, mas maganda talagang subukan mag-business kasi hawak mo talaga oras mo. Kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita. Full-time nanay ako pero mas gusto ko mag-business kasi 14 years na din akong nag-work pero iba talaga ang may business. Sipag at tiyaga lang at tiwala sa sarili at wag pong makakalimot mag-pray kay Lord kasi walang Yes. imposible. Lahat pwedeng posible. Hawak mo ang beat. Na-joke lang. Oy, pero totoo yan Kailangan ipag-pray mo talaga siya. Oo, No? yun. Kasi if alam mo yun, well, yeah, pwede ka namang mag-take risk, gawin mo. Pero kung wala kang guide from Yung heaven, wisdom. di ba? The wisdom from our Lord. Wow. Amen. Na totoo Kasi if you don't have the wisdom, you don't have the courage and yung support ni Lord, hindi ka makakarating sa kung ano yung gusto mong ilaban, di ba, sa buhay. Okay. Sige, Miss Shai, before we totally end for today, ang bilis ng oras, nag-isang oras tayo kaagad Kaya nga. kakausap, di ba? But before we Bilis. totally end, Miss Shai, I'm giving the floor to you, Saan ka ba namin pwedeng kontakin? Saan ka ba namin pwedeng tawagan? For those individual na interested na baka gusto rin nilang maging seller, distributor under you, or maybe yung mga gustong mag-try ng product, ayan, I'm giving the floor to you. Saan po ba namin kayo pwedeng kontakin? Okay, thank you po. Unang-una sa lahat, I am Shaira Joyce Caraang from Pangasinan. So you can contact me at my Facebook page, Salveo Barley, CB Mall, Urdaneta City. So yun lang po. O kaya pwede nyo rin po ako i-contact sa 0961-970-0552. O kaya kahit i-direct po nila akong i-message sa Facebook. Pwede naman po. Which is, ano pang Facebook niya? Shaira Caraang. Shaira Caraang. Ayan. So guys, if you guys are interested now with the products of SBG, ayan, barley grass, Salveo, or if you want to become a distributor or whatsoever, just message Miss Shaira directly, okay? Ayan. So before we totally end again today, guys, so please do like, follow, and subscribe to our official fan pages with Ignis Novus Artist Management in Facebook and in Instagram. It's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. And of course, our First Son Production, our mother production, in Facebook and in Instagram, that's First Son Production. And if you want to watch the replay of our live streams, kasama na po dyan yung mga upcoming shows natin, theater and short films, even yung ating mga corporate events, and our educational content. So you may go in YouTube at First Son Creatives. Ayan. And of course, our live streams every Mondays, Wednesdays, and Fridays. That's every 7 p.m. under Ignis Novus Artist Management. Every Monday, we have Chikahan with Mommy Ray. And of course, every Wednesday, we have Up Top Download Podcast with Charles Leon Partido and Caleb Alvarez. And of course, yours truly, every Friday, that's Coffee Chat with the Ben Noveno. So make your 7 p.m. MWF a habit with Ignis Novus Artist Management. Ayan, and also, please do follow me on my personal social media account. Ayan, in Facebook and in TikTok, that's David Noveno. And in Instagram, it's king_mo_ako. Ayan, so maraming salamat po, Ms. Shaira, for being our guest for today. And I hope maraming natutunan ng ating mga viewers. Ayan, especially sa pagbe-business at starting ng business. Yes. And
I hope din na nakapagbigay tayo ng inspiration with them. Yeah, I Ayan. hope so. Yeah. So guys, again ha, if you wanted to start your business with SBG or you want to try their product, you may directly contact Miss Shaira on Facebook. Okay? So guys, maraming salamat po for staying with us today. We'll see you again next week, same day, same time. And gaya po ng parati nating sinasabi, life is just like a cup of coffee. You have to taste it for you to enjoy it. Bye guys! Everyone, it's another beautiful night, and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat. Your identity is concerned. Mm. God is so good, He will give you At angels. mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Sa mga director, producers, designers. Number 1 yan sa mga designers kasi sila yung Life, parang, why would you wait for challenges to come? Hindi ba challenge yung araw-araw na? Where we brew amazing conversations and inspiring stories.